Mga kwento ni Felmo. Kinaladkad si Tia Stella ng nilalang at pinagsisira ang kanyang kasuotan, hanggang sa tumambad ang kanyang baselang bahagi ng katawan. Akmang susugatan na sana siya ng nilalang nang biglang may pumutok na baril at agad na tumarak ang bala sa dibdib ng nilalang na yon. Umangil ito ng umangil at bahagyang napaatras. Sumisigaw ito sa sobrang sakit na nararamdaman. Humahangos at humihikbi naman si Tia Stella habang hindi makakilos sa kanyang kinasasadlakan. Pumutok pa ang baril at biglang tumama ang bala sa hita ng nilalang na yon. Agad itong nagmadaling magtago at lumayo kahit na may tama ang kanyang katawan. Sa puntong yon, ay lumabas mula sa masukal na lugar ang aking ama kasama ang kanyang mga kasamahan. Pinagtulungan nilang maibangon si Tia Stella at pagkakita nito sa kanyang kapatid ay niyakap niya ito ng mahigpit habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabilis nilang nilisan ang naturang paanan ng bundok. Sa sumunod na araw ay hindi na nagpakita pang muli si Elmer kay Stella. Sinikap na maging matapang ni Tia Stella mula sa nakakapangilabot niyang naging karanasan sa aswang na silagan. Nagpalakas na muna siya ng pangangatawan at nagpagaling ng kanyang mga sugat bago siya muling bumalik sa Manila. Malaki ang pasasalamat niya at utang na loob sa aking ama sa pagkakaligtas nito sa kanyang buhay. At naging aral na rin sa kanya ang malagim na silapit sa kanyang bagong kaibigan na isa palang aswang. Makalipas ang ilang buwan, meron pa ring kababalagan noon ang baryo ng aking mga magulang. Patuloy pa rin silang sinasalanta ng mga aswang at iba pang maligno sa paligid. Lalo pang naging komplikado ang lahat nang mabuntis ang nanay ko sa una kong kapatid. Nagdodoble ingat siya. Partikular na din ang aking ama. Pagkatapos niyang magsaka sa bukid, ay maagap siyang umuwi sa bahay para masigurado na ligtas ang nanay nito. Bali-balita noon na may mga nilalang na gumagala sa hating gabi at nambibiktima ng mga buntis. Hindi na naman bago yon sa pandinig ng aking ama, kaya naman marami siyang mga pangontrang inilalagay sa loob ng bahay. Madalas na maraming tendero ang nagbebenta ng mga gulay at prutas. Gayon din ang mga sariwang isda na inililibot nila sa buong baryo. At isa na roon si Aling Maria, na isang matandang babae na araw-araw dumadaan sa may harapan ng bahay. Isang araw, nag-iisa sa loob ng aming bahay ang aking ina. Kakatapos lamang niyang manahin noon ng mga damit ng sanggol, nang biglang mapadaan si Aling Maria sa bakuran ng bahay namin. Natanaw niya sa loob ang aking ina kaya magiliw niya itong inalok ng mga sariwang gulay at prutas. Nagalinlangan naman ang aking ina dahil kabilin-bilinan sa kanya ng aking ama na huwag siyang magtitiwala o tatanggap ng anumang bagay buhat sa mga hindi niya lubusang kakilala. Pero dahil sa magiliw at magaling na mamilit si Aling Maria, ay napilitan na din na lumabas ng bahay ang aking ina at bumili ng mga sariwang prutas at gulay noon. Napansin pa ni Aling Maria ang namimintog na tiyan ng aking ina. Nagalak siya kung kaya't tinanong niya kung ilang buwan na ang ipinagbubuntis nito. Sumagot naman ang aking ina na magwawalong buwan na ang sanggol kaya lalong namilog ang mata niya. Humingi pa siya ng pabor na hawakan ang tiyan ni nanay. Bagay na pinaunlakan naman ng nanay nun. Agad na nagtiwala ito sa tendera
at hindi man lamang ito nagkaroon ng pag-aalinlangan kahit noon pa lang na nakaulayaw niya ito. Unang beses niyang nakilala. Kaya lang noong hawakan ni Aling Maria ang kanyang tiyan, laking gulat niya nang biglang kumirot ang tiyan niya na yon sa hindi malamang kadahilanan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay pagkabigay niya ng bayad sa tindera. Pero bago pa siya makapasok sa mismong loob, ay nasulyapan niya na biglang nanlisik ang mga mata ng tindera. Bago pa ito umalis at magpatuloy sa paglalakad nun. Kinilabutan ng aking ina at pagkaupo niya sa kawayang upuan, doon pa lamang humupa ang pananakit ng kanyang tiyan. Sumapit ang hapon. Umuwi ang tatay ko galing sa trabaho. Magkasabay silang naghapunan ng nanay ko. Mukha siyang balisa at tuliro kaya naman hindi maiwasang magtanong ng tatay ko kung anong nangyari sa kanya buong maghapon nun. Pautal-utal pang sumagot si nanay at natataranta pa siyang nagpaliwanag sa takot na kanyang naramdaman. Ipinaliwanag niya sa aking ama na bumili siya ng mga prutas at gulay kay Aling Maria at nagawa pa nitong hawakan ng kanyang tiyan. Sa puntong yon ay nagimbal ang aking ama. Nagmadali siyang nagtungo sa may lababo at isinuka lahat ng kanyang kinain. Inutusan din niya ang aking ina na isuka lahat ng mga kinain niya noon. Hindi niya maunawaan ang mga ginagawa nito pero sumang-ayon siya at dinukot ang kanyang lalamunan para mailabas lahat ng mga kinain. Hindi pa doon natatapos ang lahat, Sir Seth. Kumuha ng kalamansi ang aking ama. Pinigaan niya ang mga naisuka nilang pagkain. Doon ay kinilabutan at nanlamig ang buong katawan ni nanay nang mapagmasdan ng mga dila, daliri at maging mata at ngipin ng mga tao. Isinalaysay ng aking ama sa aking ina na pinaghihinala ang aswang si Aling Maria na gumagala sa buong baryo. Gumagamit siya ng kakaibang mahika para gawing karne ng hayop ang mga nakokolekta niyang karne ng tao para maipagbili sa mga tao, para mahawaan niya ng pagiging aswang. Kaya muling binalaan ng aking ama ang aking ina na wag nang magtitiwala pa kay Aling Maria at wag na rin itong ipapahawak ang kanyang tiyan dahil baka yun pa ang magiging dahilan para malaglag ang sanggol sa sinapupunan nito. Kinilabutan ng aking ina sa mga tinura nito at nag-umpisa na siyang magligpit ng mga pinagkainan. Sumapit ang gabi, hindi makatulog si nanay nun. Maalinsangan ng paligid, kinailangan pa niyang magpaypay ng abaniko para lang maibsan ang init na kanyang nararamdaman. Hindi rin naman makatulog ang aking ama. Nakamatsyag siya sa loob ng bahay habang pinakikiramdaman ang buong paligid nun. Tahimik na mga oras na yon at wala silang naririnig na anumang kaluskos o ingay buhat sa labas ng bahay. Nanatili silang nakahiga sa kama. Hindi pa rin lumalalim ang kanilang tulog at patuloy siyang paudlot-udlot ang tulog nun hanggang sa sumapit ang hating gabi. Nagising ang aking ama sa iilang kaluskos na buhat sa bubong ng bahay. Hindi nagtagal. Biglang may kumalabog na malaking bagay buhat doon. Agad siyang bumangon at kinuha ang kaluban na nasa ilalim ng kanyang unan. Nagising na rin ang aking ina pero sinenyasan niya itong tumahimik at huwag gumawa ng anumang ingay. Lumabas ng silid ang aking ama, bit-bit ang gasera. Pagkatapos ay nagtungo siya sa labas ng bahay. Napupuno ng kadiliman ng buong paligid nun. Tumingala ang aking ama
at ginamit niya bilang tanglaw ang liwanag ng gasera. Pag-angat niya ng tingin ay may napansin siyang nilalang na nakadapa sa may bubong ng bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maisip na hindi simpleng hayop yon. Malamang, balak talaga nitong patayin ang kanyang asawa at ang sanggol nito sa sinapupunan niya. Isang malakas na sigaw ang narinig niya buhat sa loob ng bahay. Napagtanto ng aking ama na nasa panganib ang buhay ng aking ina. Mabilis siyang naglakad papasok ng bahay hanggang sa matagpuan niya ang nanay ko na nakasiksik sa isang tabi ng kama. Namumutla sa sobrang takot at nakaturo ang mga daliri sa mahabang dila na nakalawit sa mismong tapat ng kamang yon. Napangiwi ang aking ama. Nagtungo siya sa kusina at kumuha sa garapon ng asin. Pagkatapos ay nilagyan niya ng asin ang itak. Kasunod nun, ay bumalik siya sa kwarto at tinagpas ang nakalawit na dila. Nagkukumahog naman ng nilalang sa bubong. Nagwawala ito habang pilit na hinihila paitaas ang dila niya. Humanap naman ng lugar na mapupunta ng aking ama para makarating sa bubong ng bahay. Umakyat siya sa mga kahoy na dingding at pagkatapos ay nagmadaling lumusot patungo sa may bubungan. Doon niya nakaharap ang aswang. Kitang-kita niya ang pagdurugo ng dulo ng dila nito. Tinapunan siya nito ng mga nanlilisik na mga namumulang mga mata. Inumbayan siya nito ng kalmot, pero mabilis siyang nakailag. Yun nga lang ay napunit ang maliit na bahagi ng kanyang damit. Inatake pa siya ng inatake ng nilalang at kamuntik na siya nitong masakal. Mabuti na lamang at malakas ang pagkakakapit niya sa bubong. Kung hindi ay babagsak siya sa mataas na bahagi nun. Sinalakay niya ang nilalang. Sinaksak sa tiyan. Kasabay na sinaksak sa dibdib at hiniwa ang balat sa hita at binte. Tunay unti-unting nanghina ang nilalang na yon. Nawala nito ng balanse at mabilis na bumulusok pa ibaba. Hindi na nito naagapan ng pagbagsak at tila nagkalasog-lasog ang katawan niya. Hindi na rin ito nagawang makatakas pa at nanatili itong nakahiga sa lupa. Mabilis namang bumaba mula sa bubong ang aking ama nun. Eksaktong pagkalapag niya ay natagpuan niya ang nakahandusay na nilalang. Ginamit na niya ang pagkakataong yon para matuluyang mapatay ito. Makailang beses niya itong pinagsasasaksak hanggang sa bawian ng buhay. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang at doon tumambad ang pisikal na kaanyuan ni Aling Maria. Nabulabog ang mga kapitbahay sa malakas na ingay buhat sa bahay ng aking ama. Nagpunta sila sa bakuran ng bahay nito at natagpuan nila ang duguang wala ng buhay na nilalang. At gulat na gulat sila nang makita ang imahe ni Aling Maria. Hindi nila sukat akalaing mapapatay ang aswang sa mismong bakuran pa ng aking ama. Pero mababakas sa kanilang mga mata ang kagalakan at kapanatagan ng kalooban nun sa pagtatagumpay na mapatay ang aswang na pumapatay sa mga buntis. Kinabukasan ay umugong ang balita sa pagkamatay ni Aling Maria. Nagbunyi ang mga residente at nagkaroon ng konting kasiyahan sa baryo. Nagkaroon na rin ng katahimikan ng pag-iisip ang aking mga magulang nun. Lumipas pang ilang araw. Iniluwal ng aking ina ang panganay kong kapatid. Masaya nilang pinagtulungang mag-asawa na maitaguyod ang aking kuya nanding sa kabila ng payak na pamumuhay sa baryo. Ngunit batid man nila ang konting kapayapaan ng kanilang pamumuhay bilang isang masayang pamilya.
ay hindi maikakailang darating ang panahon na muli na naman silang dadalawin ng panibagong lagim at panganib na dulot ng mga aswang. Bumisita sa tahanan ng aking ama ang kapinsan niyang si Tio Isagani. Nasabi nito na nagtungo siya sa Iloilo para tumulong sa pagtugis sa mga asbo na nagtatago sa liblib na lugar. Buhat pa umano sa kabisayaan ang lipi nito at nagawa nitong lumipat ng lugar na mapagtataguan para maghasik ng kadiliman at mambiktima ng mga tao. Ilang buwan pa lamang noon ang aking panganay na kapatid. Kaya nangamba ang aking mga magulang para sa kanilang kaligtasan. Nabanggit pa ng aking tiyuhin na nagtatangan umano siya ng isang medalyong agimat na magpoprotekta sa kanya sa oras ng kagipitan. Nakipagtulungan naman sa kanya ang aming ama. Gayon din ang ilang grupo ng mga kalalakihan noon. Lumipas pa ang ilang araw ay napabalita sa baryo ang sunod-sunod na pagkamatay ng ilang mga tao na natagpuan ang bangkay sa kakahuyan na parang nilapa ng mababangis na hayop at nangangawala ang mga laman loob noon. Suspetsa ng karamihan ay may mga aswang nga na siyang may kagagawan ng pangyayaring yon dahil imposible na ginawa yun ng mga hayop dahil sa mga nangangawala nitong mga laman loob. At isa pa, hindi yun basta-basta magagawa ng mga hayop dahil malalalim ang mga sugat ng mga bangkay sa buong katawan na mas higit pa sa pwedeng gawing pinsala ng mababangis na hayop. Isang gabi, nagplano ang mga kalalakihan noon. Pagdating ng hating gabi ay susugod sila sa kuta ng mga aswang. Dala ang kanilang mga sandata. Sinamahan na muna ng malapit na kapitbahay ang aking ina para mabantayan sila ng aking kapatid habang kasama ang aking tiyuhin at ama sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sumapit ang hating gabi. May dalang sulo at mga tabak at baril ang mga kalalakihan na sumugod sa may kakahuyan. Binaon nila ang lakas ng loob habang binabaybay ang masukal na gubat na yon. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa kakahuyan. Nakarinig sila ng mga sigawan sa hindi kalayuan. Naalerto silang lahat at ikinasa ang mga baril at inilabas ang mga itak sa bawat kaluban. Walang ano-ano. Biglang may lumitaw na mga bulto ng animoy, malalaking kalabaw, matutulis na mga pangil na tila mga lagari nun. May nanlilisik na mga mata, mahahabang buntot. May tangay-tangay na atay ang isa sa mga asbo at sa isang iglap ay nilamon niya yon. Nagulat ang aking ama subalit sinenyasan siya ng aking tiyuhin kung kaya't mabilis silang umatake sa mga aswang na yon. Pinagtatataga ng mga kalalakihan ang matitigas na balat ng mga nilalang. Karamihan sa kanila ay napatay na mga ito. Nilapa naman ang iba samantalang ang ibang kalalakihan ay nabalian ng mga buto at binawian ng buhay. Naging madugo at marahas ang kanilang pakikipaglaban pero hindi naman sumuko ang aking ama. Gayon din ang aking tiyuhin. Nagulat na lamang ang aking ama dahil kahit nasusugatan ng tiyuhin ko, ay tila hindi bumabaon ang mga kuko ng mga asbo sa katawan niya. Para bang makunat ang balat ng tiyuhin ko at hindi siya basta-basta tinatalaban ng anumang pag-atake ng mga nilalang. Nagsipagbagsakan ng mga asbo noong mapaputukan sila ng mga bala ng baril. Samantalang tinamaan naman ng mga saksak sa dibdib ang iba sa kanila. Pinutol ng tatay ko ang buntot ng asbo. Kasabay noon ay ginilitan niya ito sa leeg. Medyo nahirapan siya na mapugutan ito ng ulo pero sa sunod-sunod niyang pag-atake ay nagawa niyang matagpas ang ulo nun. Samantala,
Nakipagbuno naman ang aking tiyuhin sa aspo. Nagawa niyang mabalian ito ng buto bago pa masaksak sa masiselang bahagi ng katawan. Nakakabingi ang mga pag-angil na mga nilalang at umalingaw-ngaw yon sa buong kakahuyan. Lumipas pa ang ilang oras bago tuluyang maubos ang mga nilalang sa paligid. Walang nakaligtas sa aking ama, gayon din kay Tiyo Isagani. Napuno ng mansa ang kanilang damit at nanlilimahid ang katawan nila sa dumi at pawis nun. Mangilan-ngilan ang natira sa kanilang mga kasamahan at bakas nila sa mukha ng bawat isa ang lungkot at pagkadismaya sa pagkaubos ng kanilang mga kasama. Nalungkot ang aking ama habang pinagmamasdan ang karimari-marim na inabot ng kanyang mga kababayan sa mga mababalasik na mga aswang. Tinapik naman siya sa balikat ng aking tiyuhin at sinikap nitong pag-aani ng mabigat na dinadala nito sa kanyang dibdib. Hindi sila kaagad lumisan sa gubat. Pinagtulungan nilang madala sa baryo ang ilang bangkay ng kanilang mga kasamahan para maiuwi sa mga pamilya nito. Pagdating naman nila sa baryo, ay nakipagtulungan sila sa ilang namamahala ng baryo para makuha ang iba pang bangkay sa kakahuyan. Napuno ng lungkot at nagluksa ang buong residente sa sinapit na mga kalalakihang napatay sa engkwentro. Halos maglupasay ang mga kamag-anak ng mga namatayan. Napuno naman ng kasiyahan ang puso ng aking ina nang muli niyang masilayan ang aking ama. Ganon din ang pinsan nito. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nakaligtas sa kapahamakan ng kanyang asawa. Ganon din ang pinsan nito sa kabila ng napakaraming bangkay ng kanilang mga kasamahan sa baryo noon. Yun ang isa sa pinakamasakit na naranasan nilang lahat sa kamay ng mga aswang bago tuluyang humarap sa makabagong panahon ng kanilang baryo. Sa mga sumunod na taon, habang lumalaki na noon ang aming pamilya, ay napag-isipan ng aking mga magulang na magtungo sa Manila para makahanap ng maayos na trabaho at maitaguyod ang pangangailangan ng aming pamilya. Matapos na maisilang ang aking bunsong kapatid, ay umalis ang aming pamilya sa baryo at sinikap naming manirahan at subukan ng swerte sa Manila noon. Sa kasalukuyan, matatagumpay na kaming magkakapatid sa iba't ibang larangan. May sarili na rin kaming pamilya samantalang ang aming mga magulang naman ay kasama ng aking bunsong kapatid. Sama-sama silang naninirahan sa isang malaking bahay. Kapag may pagkakataon ay bumibisita kami sa kanila, kasama ang aming mga anak. Sa mga ganong simpleng pagkikita-kita, ay lalo naming napapapagbuklod-buklod ang aming pamilya. At kahit na matatanda na ang aming mga magulang, ay patuloy pa rin silang masigla at nabubuhay sa tulong ng kanilang mga apo na dahilan ng kanilang mahabang buhay.